Bago po tayo pupunta doon sa seryosong usapan, ay nais ko po munang iparinig sa inyo itong ating kababayan na Ilongga. Pagka ganito, nakakapakinig ako, nakakapanood ako sa ating mga kababayang Ilongga. Abay ko, kasarap pakinggan yung kanya mga sinasabi. Kaya maging ako, proud ako nga may kababayan tayong Ilongga na stewardess. Ayun At yun po ang aking gustong iparinig sa inyo. Abay ba sigurado maging proud kayo mga Ilongga bala? Sigurado abaw pertigid ang inyong siguro karespeto sa ating mga kababayan na stewardess na ngayon. Kaya ito na aking ipaparinig sa inyo na bago tayo punta doon sa ating topic. Ayan na. Tingnan niya, pakinggan nyo lang Good afternoon, ladies and gentlemen. Yan. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your flight attendant speaking from the cabin of Flight 726 bound to beautiful Vienna. As we begin our initial descent, I'd like to take a moment to thank you for flying with us today. It's been our absolute pleasure having you on board. Before we land, please double-check that your seatbelt is secured, fastened, or seat is upright and your tray table is stowed. All electronic device should be switched to airplane mode or powered off. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your flight attendant speaking from the cabin of Flight 726 bound to beautiful Vienna. As we begin our initial descent, I'd like... Di ba mga kababayan natin, mga Ilongga dyan, di ba proud kita nga malaman natin, kababayan natin, isa na pa lang si stewardess. Di ba? Ay, ate, sige lang. Continue lang yung iyong journey as stewardess, ano? At lambingan mo pa yung iyong pag-announce diyan sa loob ng eroplano. Ano? So, congratulations at yan po yung ating kababayang Ilongga. Okay. Ngayon naman po ay bago tayo mag-uumpisa, ay ipaparinig ko naman po sa inyo yung madamdaming speech nitong si Tambaloslos. Napakaganda po yung kanyang speech, ano? Talagang madudurog yung puso mo pag marinig po ninyo itong speech ni Romualdez. At walang kasing sarap pakinggan. Pero pagkatapos habang pinapakinggan mo yung speech niya, ay gusto mo na siyang liigan. Ayan po yan. Anyway, ito po yung speech ni Martin Romualdez na talaga namang masasabi yung tagos sa inyong puso, tagos sa inyong kaluluwa, at tagos doon sa inyong kumukulong dugo. Ano? Ito. Sige. Ito na po, Panatang Makabayan. Iniibig ko ang kaban ng bayan, aking lupang ninanakawan. Pinagyayaman ko ang aking sarili sa bawat pondong nawawala at sa bawat proyektong hindi natatapos. Pinahahalagahan ko ang duct tape na pantapal sa bita dahil ito ang sagot sa lahat ng problema. Ako'y nanunumpa na ipagtatanggol ang aking bulsa at sa lahat ng pagkakataon, uunahin ko ang sariling kapakinabangan bago ang kapakanan ng mamamayan. Panatang Makabayan. Iniibig ko ang kaban ng bayan, aking lupang ninanakawan. Pinagyayaman ko ang aking sarili sa bawat pondong nawawala at sa bawat proyektong hindi natatapos. Pinahahalagahan ko ang duct tape na pantapal sa bita dahil ito ang sagot sa lahat ng problema. Ako'y nanunumpa na ipagtatanggol ang aking bulsa
At sa lahat ng pagkakataon, uunahin ko ang sariling kapakinabangan bago ang kapakanan ng mamamayan. Ayan. Panatang Makabayan. Pero yun po ang totoo. Ganito talaga yung karakter nito si Romualdez na ito. Kaya ngayon, itong partner in crime niya na itong si Saldico, yan po ay nasa California, okay? Nasa California po. Dahil nga po dito, dyan sa California ay marami pong mga Pilipino at nakamata sa kanya. May mga nakakita po dyan na mga kababayan natin. Ayun, pumunta sa Paris, France at naghahanap daw ng bahay na mabibili dyan sa Paris, France. Yan po. Talagang ang daming pira, no? Anumang oras pwedeng bumili. So, dyan na po magtatago. At nagbigay na po siya ng mensahe dahil ang sinasabi nitong mga bugok na mga congressman dito na babawiin na raw yung travel authority niya. Anong sabi ni Saldico? Pagka pinilit nyo akong pauwiin dyan sa Pilipinas, hindi na ako kailanman uuwi dyan. See? Di talagang guilty itong animal na ito. Talagang guilty nga talaga. Kaya po mga kababayan ko, dyan sa Bicol, inuulit ko lang po, lahat po ng mga walang bahay dyan ay magsama-sama po kayo. Alamin nyo po kung sino-sino yung mga walang bahay. At sinabi ko naman po sa inyo na akupahan nyo po yung luxury resort ni Saldico dyan. Maging yung mga bahay po ng mga ko dyan. Lahat po yan. Lahat ng pag-aari nila, lahat ng mga lupa nila, i-occupy nyo na. Ako po ang bahala. Ngayon, kung kinakailangan ng bakbakan dyan, ay di magbabakbakan kami. Hanggang sa tuluyan na kayong tumira dyan sa mga pag-aari nitong Saldico na ito. Maging dito sa mga pag-aari nitong Romualdez na ito. Yung bahay niya dyan sa Forbes Park, bahay niya sa Dasma, bahay niya sa Cebu, bahay niya sa Corinthian Garden, bahay niya sa Green Hills, bahay niya sa Salete, yun pong mga walang bahay, kung saan man kayo, mag-ipon-ipon po kayo at ako po ang magdadala sa inyo. Sinabi ko po, wala kayong dapat alalahanin na kung ano pa. Wala po yung mga security guard nila yan. Wala po yan. Alam natin na nakatambak ang mga security guard nila. Pare-parehas yan. Pero sinasabi ko naman po sa inyo, pagka ito tinanggal ko itong sombrero ko at nakita lang itong noo ko, magpupulasan lahat yung mga yan. Maniwala kayo sa akin. I-demonstrate ko sa inyo. Pagka hinatid ko kayo dyan sa mga sinasabi kong mga property nito, mga kawatang ito, haharangin tayo ng mga security guard nila. Tatanggalin ko lang ang sombrero ko. Pag nakita lang nila itong noo ko, magpupulasan yan na parang mga daga. Maniwala kayo sa akin. So ngayon, alam nyo na itong si Saldico ay nandyan na sa Paris, France at naghahanap ng bahay niya na mabibili. Ito rin pala si Romualdez, napakaraming bahay sa Amerika. May bahay pa sa Cambodia. See? Akupahan nyo na. At sabi ko nga po, i-inform nyo na lang po ako kung nagkaipon-ipon na kayo.
Pero dyan sa Bicol po, dapat marami kayo na mag-occupy kasi maluwang po yung resort niya. Yung luxury resort nga po yan. So, akupahan nyo na po yan. Yung mga walang bahay, hindi man magkasya, halimbawa kung yung mga tinayo nila mga bahay-bahay dyan o mga hotel-hotel dyan, hindi man magkasya, tayo dyan lahat. Pero maluwag ang space, madali na lang po natin patayuan. Oh. Wala na po kayong alalahanin. Okay, ano pa ba? Na-discuss ko na po yan, pero mukhang hindi po nyo kasi sinishare itong mga videos natin, kaya hindi po nakakarating doon sa mga kababayan natin. Ayaw nyo po kasing mag-share, ayaw nyo man lang pindutin yung like, kasi nga lalo na po itong mga hindi pa natin subscriber ay hindi nyo man lang mapindot ang share at saka like. Anyway, ay sinasabi ko lang po rito na tingnan nyo nga, ayaw nyo mag-share, ayaw nyo mag-like, pero tingnan nyo ngayon itong panawagan ko na pwede nyo pala akong pakinabangin, di ba? Diyan na lang sa mga pinapanawagan ko na akong bahala, ilagay ko kayo dyan, occupyin ang mga ko na yan, at ako nang bahala sa inyo, di ba? Tingnan nyo, hindi pwede nyo pala akong pakinabangin, pero ang damot-damot ninyong mag-subscribe, ang damot nyong pindutin ang share, ang damot nyong pindutin ang like. Nagawa na ba dyan yung mga ibang vlogger dyan ng mga pangit, itong mga ino-offer kong ganito? Hindi po nila kaya yon. Kasi wala po silang noo na pwedeng pangharang or pangontra dyan sa mga gwardiya nitong mga politikong mga kawatang ito. Wala silang kakayanan ganoon. Una, ang papangit kasi nitong mga nakita nyo ba yung yung dyan sa ano to? Yung sa Liwasang Bonifacio na walang ginawa kundi mamutang ina kay Maharlika. Yung sino yon? Yung kababayan Viral PH. Ilang beses niyang pinutang ina si Maharlika. Noong una hindi pa ako nagre-react eh. Pero nung sinabi niya na lahat ng team ni Maharlika ay mga putang ina ninyo, yun ang sabi, aba, ikaw, kababayan Viral PH, ayaw ko munang magsasalita rito dahil malayo pa tayo eh. Hindi pa tayo magtatagpo eh, ha? Kasi sabihin mo na malakas lang ang loob kong maghamon sa iyo dahil malayo ako. Saka na lang pag nagkita tayo para malaman mo kung paano kong durugin yung ulo mo. Okay, tama na yon. Kasi hindi katulad sa inyo yung pinasalita mo pa yung isang babae at saka yung isang bakla na may katapat ka na Maharlika, lalaki. Tapos tatapatan mo si Maharlika. Hindi na kayo nahiya noon? Puro putang ina yung sinasabi nyo. At idadamay mo pa yung team ni Maharlika. Maging si Jonathan Morales, idadamay mo. Bakit? Sabi ko nga, kababayan na Viral PH, unang-una yung itsura mo, kitang-kita sa itsura mo yung isa kang patay gutom. Sa itsura mo lang, ito pagka nagkamali ako rito, pwede ako magmulta. Pwede akong magbigay ng 1 million pesos pag nagkamali ako rito, ha? Ang buhay nito, daig pa ng ipis nito. Alam na alam ko yung tao na hampas lupa at patay gutom. Ito, yung mga pananalita lang niya, patay gutom yan. Yung pinagsalita niyang ang laki ng katawan na parang bakla na nga, yan yung mga parang mga ipis. Hindi na nangilabot sa harap ka ng kamera, babae ang pinuputang ina mo.
Ako pag namumutang ina ako rito, politiko ang pinuputang ina ko. At politikong kawatan ang hinahamon ko rito. Hindi babae or hindi yung ordinaryo. Nagmamalaki ka na nandiyan ka sa liwasang Bonifacio dahil sinusubo mo ang buhay mo patay kung patay, baka hindi mo kayang panindigan yan. Ha? Hindi mo kayang panindigan yan, maniwala ka. Hindi mo kayang panindigan yung sinasabi mong patay kung patay. Kaya ka lang nandyan para makapag-vlog ka at para magkaroon ka ng kapiranggot na kita para may panglamon ka sa pamilya mo. Iyan ang totoo. Pero sabihin makikipagpatayan ka, no way. Ikaw yung taong pag pinitik yung ilong mo, kakaripas ka ng takbo. Kaya huwag kang naghahamon. Hindi ako pwedeng maghamon sa mga kagaya mong mga hampas lupa. Lalo't ba layo tayo sa isa't isa, hindi pa tayo nagkikita. So, subukan mo na lang pa nagkita tayo, no? Pati ako, mumurahin mo. Pati si Jonathan Morales, mumurahin mo. Si Maharlika, na kababaeng tao, mumurahin mo ng ganun-ganun lang. Tingnan natin, ha? Bakit? Ipagmamalaki mo yung mga maiisog kayo, ha? Dahil ang title niya nga ninyo, laban ng mga maiisog, di ba? Yan ang pinagmamalaki mo. Alam mo ba ang ibig sabihin ng maisog? Sigurado ako, Bisaya ka, alam mo. Sa pananalita mo lang, Bisaya kang gunggong ka eh. So alam na alam mo yung salitang maisog. Wala akong nakita sa inyo na mga maisog. Okay? Or matapang sa madalit salita. Lahat kayo, mga duwag, walang mga bayad. Yung sinasabi mong lalaban ka ng patayan, ay bakit nga hindi nyo sinugod yung Malacanang? Kung yun lang palang sinasabi mo, di ba? Ganun lang kasimple. Hindi naman kaya nagkamali kayo ng pagsasabi na kayo ay mga maisog. Hindi kaya dapat ang itawag nyo sa inyong sarili ay parautog or mautog. Di ba? Hinuwag nyo nang gamitin niya maisog. Parautog kayo. Yan ang totoo sa inyo. Dahil baka hindi mo kayang panindigan yung sabi mong patay kung patay. Unang-una, kaya ako hindi pumunta dyan kasi nga mga bubo kayong mga maisog kayo. Kuno, mga maisog na mga mautog kayo, mga bubo kayo. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo yung mga pinaggagawaan niyo. Niwala kayong coordination sa kung saan. Natalo pa kayo ng mga ibang grupo na mga kampi dito kay Bangag. Hindi mo ba alam na yung ininom mo dyan, sa rally na yan, ipinadala yan ni Maharlika, tapos mumurahin mo? Ang kapal ng mukha mo. Anyway, sabi ko naman kanina, pag nagkita lang tayo, malaman mo na lang kung papaano kung ilagay ang mukha mo sa likod mo o kung papaano kung durugin yung ulo mo. No? Huwag mo akong isasama sa minumura mo. Lahat ng nagmura sa akin nasa simenteryo na. Tandaan mo yan, ha? Lahat yan ng mga nagmura sa akin sa simenteryo na. Mga kababayan, yan ang pinapalo ninyo, itong ganitong tingnan nyo lang at tsura. Hitsura lang, patay gutom na eh.
kahit anong gawin nyo na mga mautog kayo, sabihin nyo, aminin nyo sa sarili nyo, kaya lang kayo nagkakaganyan dyan dahil ang gusto nyo makapag-vlog kayo at para makakuha kayo ng pira, magkaroon kayo ng revenue yung mga YouTube niyo para may pangpalamon kayo sa inyong mga pamilya. Pero ang sasabihin niyo, palayasin niyo si Marcos, nananaginip kayo. Akala niyo naman na mga siga kayo. Hindi nyo kayang palayasin yung bangag na yan. Kung ganyan ang style ninyo, kakampi mo diyan sa inyong mga mautog na yan, mga kwa na yan, mumurahin mo. Ang laki ng naitutulong ni Maharlika sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Tapos mumurahin mong ganyan. Yan ang totoo dyan. Pero isipin ninyo na sa pamamagitan ng pagrally ng mga mautog, mapapalaya si Bangag? Hindi. Magkaigit-igit kayo, hindi nyo kayang palayasin si Bangag. Kasi, lalo na yung mga nagkukan dyan, yung naglilider-lideran dyan sa inyo, hanggang salita lang yan. Sino ba yan? Si Asido ba yan? Kung talagang maayos kayo, ng mga mautog kayo, dapat yan yung mga vlogger na ganyan, kausapin nyo na huwag ganon ang itatrato. Si Maharlika pa ang pinagmumura nitong mga ito. Noong mga nakaraan, sino ang nag-supply ng burger at tubig dyan sa inyo? Si Maharlika. Ilang bisis yun? 3 bisis yun, si Maharlika. Kahapon, nung linggo, si Maharlika rin ang nagpadala ng tubig dyan. Dahil ako naman, yung hindi nga ako nakapunta dyan, pero yung tauhan ko ang nagdala dyan. Dahil since naman, sabi kong ganyan, since na mayroon naman tayong purified drinking station, bakit ba? At may tao naman ako dyan na pwedeng utusan. Pero dyan sa Liwasang Bonifacio, na ininuman itong si Kababayan Viral PH, si Maharlika nagpadala dyan. Tapos ganun mo, murahin mo. Tapos ako, idadamay mo. Simba kumyar. Magmula ngayon, tandaan mo itong sinabi ko. Magmula sa iyo, hindi man tayo magkita. Hanggang sa anak mo, hanggang sa apo ng mga apo mo, mabubuhay kayong parang mga sawa nagagapang sa kahirapan. Tandaan mo! Tandaan mo! Ay ngayon pa lang, para ka ng sawa na gumagapang sa kahirapan eh. Tapos ganyan ka kung makapagmura kay Maharlika. Anyway. Okay, sige. Wala ito. Hindi ko nakikitaan ng talino itong mga mautog na ito. Okay, ito na sasabihin ko sa inyo. Kung totoosin, kung gusto niyong palayasin si Marcos, si Bangag, hindi kailangan ng tao. Dalawang tao lang ang kailangan mapapalayas na si Bangag. Ngayon, mag-iisip kayo ngayon. Sasabihin nyo, nananaginip ako.
Yun ang strategy. 2 tao lang ang kailangan natin. Hindi yung magpinautog kayo dyan. So, tingnan niyo itong mga bubo, napaisip na 2 tao lang ang kailangan na gawin. Sigurado, mapapalayas yung bangag na yan. Pero bakit? Ibo-broadcast ko ba dito? Ano ako? Tanga? Para i-broadcast ko kung ano yung strategy? Yun lang. Yun ang hindi ninyo alam. Hindi lang ako nagbibida-bida. Kaya hindi ko sinadjust yan. Huwag ninyong igaya ito doon sa martial law nung una. Kung kayo ay may natitira pang may natutira pang utak sa ulo ninyo. O kung mayroon man kayong utak sa ulo, aligin na lang siguro. Nakikiramdam lang ako. Kaya nga hindi na ako nagprosiging pumunta dyan. Dahil alam ko walang mangyayari. Yung nagrally doon ng yung pinangunahan ng mga manyak at mga adik na pare at saka yung kasama yan yung apo ni Ninoy Aquino na isa rin tanga, yung Keiko D na yan, na ayaw nilang pabanggit na resign Marcos. Ayan nga yung yan nga yung ulo na dapat tanggalin. Pag hindi tinanggal yan, hindi makakasuhan si Martin Romualdez diyan. Hindi maipapakulong. Ako sabi ko nga nakikiramdam lang ako. Pero wala, malayo sa mga hindi nyo naisip. Yung sinasabi kong 2 tao lang, mapapalayas na yan si bangag na yan. Pero bakit ko sasabihin dito? Kayo ang makipag-usap sa akin kung ano yung strategy na yon. Kaya ikaw, kababayan PH, wala ka rin naman utak. Huwag ka nang salita ng putang ina, ha? Dahil baka mamaya, pag nagkita tayo, tabtabin ko yung uso mo. Sa kahit na sino na magmumura kay Maharlika, ito lang masasabi ko, putang ina na rin ninyo. Napakaraming tinulungan yan dito sa atin si Maharlika, kahit nasa Amerika yan. Bakit ka pinagtatanggol ito? Kilala ko ba si Maharlika? Hindi ko kilala yan. Ni kahit sa anino yan, hindi ko kilala. Pero kung ang pagbabasihan, yung mga sinasabi niya, may basihan. Kaya ikaw na hampas lupa ka, ang kababayan na viral PH ka. Nako, magdandahan ka, baka mamaya maniwala ka sa akin, magpangita tayo. Ay, lagi ko pa namang dala rito yung pangkatay ko ng bayawak. Tab-tab yung nguso mo. Ay, ang haba pa naman ang nguso mo. O ngayon, sino ang magcha-challenge sa akin? Kung ano yung strategy na 2 tao lang ang kailangan. Napakabilis pa sa alas 4. Nabababa yan sa pwesto niya. Si bangag na yan. Yung sinasabi kong 2 lang na tao. At kung sino man yon, bakit ko ituturo sa inyo? Di ba panatilihin ko na lang kayo mga gonggong na mga mautog kayo? Magpinautog na lang kayo. Yan ang alam ninyo. Hindi ako nakikialam sa mga ganyan. Pero pati ako,
isasama mo sa pini-PI mo, pati ito si Agent Morales, pini-PI mo. Sino ba yung ako ninyo dyan? Sino ba yung nangunguna sa inyo dyan? Si Placido? Na isang asido? Wala yan. Mga kababayan, kayo, huwag na kayo magpapaniwala dyan sa mga mautog na yan. Ha? Walang alam yan kundi magpinautog. Ganyan kababastos. Pati yung nagpalamon sa kanila, mumurahin nila. Kung sino man yung namamahala dyan sa inyo, hindi nyo man lang mapagsabihan yung mga vlogger ninyo. Wala yan. Di ba ang tagal na yan, mayroon pang bustos na hindi nga natuloy. Natuloy yung sa Pampanga, nandoon ako. Ay, itong mga pagmumukha nitong mga kwa na ito, nandyan, ay ang alam lang talaga mag-vlog para may panglamon sila. Yan lang yun. Sabi ko nga, mapag-obserba ako eh. Wala nang ang utak. Ang galing pang magmura. Ako, nakikita nyo, malulutong din ako magmura. Pero ang minumura ko, itong mga nagpapahirap sa mga kababayan ko na mga congressman, mga senador na mga kawatang yan. Yan ang mga minumura ko. Pero mumurahin ko, kapwa ako vlogger. Hindi ko nga kinukonsider na vlogger ako eh. Ha? Ang mumurahin mo yung kapwa ninyo vlogger at yung nakakatulong dyan na nagbibigay ng pang-inom ninyo na tubig, bigay sa inyo na burger. Yan ang mumurahin nyo. Ang kakapal ng sino? Sino ang sasali dyan sa inyo? Kung ganyan ang mga pag-uugali ninyo, wala akong kinukon sa inyo dyan. Kaisa ako sa gusto kong mapalaya si Bangag. Dahil nandyan siya ang talagang ulo ng mga kawatan, maging sa tatay pa niya. Doon lang tayo dapat nakakonsentrate eh. Hindi yung kung ano-ano mga partido ninyo, may mga mautog dyan ang kung ano-ano. Ang galing nyo lang magsasalita. Pero pagka hinambalos ko kayo dyan, maniwala kayo pagka hindi kayo kung saan kayo susuot. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, kapwa nyo, vlogger ninyo, mumurahin ninyo. Anyway, hindi naman kailangan dapat patulan talaga yun dahil makikita nyo na mga kababayan kung ano itsura nitong kababayan na viral PH nito. Bukod na sa ang pangit-pangit, kitang-kita mo talaga yung pagiging hampas lupa at patay gutom yan. Anyway, kayo na maghusga niyan. Uulitin ko lang. Yung mga gusto talagang wag na kasali itong mga parautog na ito, mga bubo na ito. Wag na isali diyan. Yung may gusto na palayasin si Bangag, huwag nyo nang isipin na gayahin nyo yung people power. Malaki ang pagkakaiba. Yan yung pinapaliwanag ko sa inyo. Ibang strategy ang makakapagpalayas dyan, hindi yung dati, hindi yung susundan nyo lang yung people power. Nagmamalaki kayo sa people power. Walang people power ngayon. Tandaan nyo, dahil lahat yung mga yan, bayad. Tingnan nyo yung mga pare na nagkwando sa monument na yan. Sa monument na yan. Mga bayad yun. Ni Butod. Rally kunwari sila na ayaw naman nilang tanggalin. Ayaw nilang magsabi na resign. BBM.
Yung mga gusto kunin ang serbisyo ko, ang payo ko o ako mismo, yung talagang desidido, kontakin nyo ako, ibibigay ko sa inyo yung strategy na kahit na nakapikit kayo, hindi nyo kailangan itong mga vlogger na mga mautog na ito, hindi nyo kailangan yan. Dalawa, sabi ko 2 tao lang, lalayas yan sa Malacanang. Yung desididong gagawa nito at yung talagang ang hangarin, ganun lang, willing akong ibigay yung strategy kong alam na sigurado ako. Rally-rally, wala yan, hindi nga uobra na yan. Wala na nga yung people power na yan. Hindi, wag na yung gamitin yung people power na yan. Kung baga sa sasakyan yan, dilapidated na. Pupugak-pugak na yung style na yan, wala na yan. Yung sinasabi ko na 2 tao lang ang kailangan natin lalayas na yan, yun ang aggressive, yun ang pwedeng i-apply at sigurado ako dyan 1,000%. Doon pa po sa mga hindi nakapag-subscribe dito sa channel ko, tapos nakapanood kayo nitong channel ko na hindi nyo pinindot ang subscribe, bahala kayo, ayaw nyo nga. Napakadamot nyo. O, tingnan nyo naman yung introduction ko. Willing ako na kung kayo ay mga walang bahay, willing ako na occupyhan ko sa inyo itong mga bahay ng mga kawatang mga politiko. O, tingnan nyo, tapos nagdadamot kayo, subscribe lang. Pagdadamot nyo pa sa akin. Ay ngayon, kitang-kita nyo na sa akin na ginagarantiyahan ko kayo na walang pwedeng humarang dyan kung ako ang maghahatid sa inyo dyan sa uokyapahan yung bahay. Kaya wala kayong kaasi-asenso sa buhay kasi mga madadamot kayo. Ganun lang kasimple yun. Anyway, ay bilang pangwakas ay ito. Wawakasan na natin at ito muna. Pasensya na po kayo, may mga sablay lang ng kaunti ay alam nyo naman na siyempre tumatanda na tayo, medyo tumatanda na rin yung mga daliri natin sa pagpipindot na ganyan, ay kaya pasensya na po kayo. At kung may mga kaunting sablay ay ano bang expectin ninyo sa 176 years old na, siyempre matitigas na itong mga kwan ko na pang pindot ng piano. So yun po, pero ganun pa man ay kahit pa paano ay yan. Ayun, at tama na yon. At siguro talagang wala akong gagawin ngayon para mapalambot ko itong mga daliri ko, kanting practice pa. So maraming salamat po sa mga nanood, sa mga nag-like, sa mga nag-share. Maraming salamat po. At ngayon pa lang po, sa lahat ng mga gumawa na yan, lalo na yung pagsusubscribe, sinisigurado ko na magmula sa oras na ito ng iyong pag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV, unti-unti nang mababago ang buhay mo. Sa lahat po ng mga subscriber ko, ang tanging masasabi ko lamang, mahal na mahal ko po kayong lahat.